Hi everyone! Good afternoon po sa inyong lahat. For today's video, ipagpapatuloy ko po yung aking pong ginawang video about po sa aking experience sa scammer. At ako po ay mayroong mga hindi po nasabi doon kasi yung iba po ay dinire ko na para po maikli lang yung aking video. So gusto ko pong maipa-clear sa inyo at mas maipaliwanag ko po sa inyo kung paano nangyari yung pagka-scam sa akin sa online loan. So ganito po yun guys. Bago po ang lahat, sa mga hindi pa po pala nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe po kayo and paki-like na rin po and comment po kayo sa aking video. Sana po isuportahan nyo ang aking mga video dahil ang mga video ko pong ginagawa hindi lang naman po puro travel, puro paggala, dahil may video rin naman po akong ginagawa na mayroong kayong kapupulutan ng aral. So ito guys yung aking continuing sa aking video na paano ako na-scam guys. Ganito po yon. Yung una nga po na kailangan ko nga po ng pera, naghanap po ako ng mapapag-loanan. So nakita ko nga po sa Facebook na may mga online lending loan na mababa po ang interest at 0.5% lang po ang interest. Kaya nainganyo po ako na mag-loan doon. So ang una ko pong napag-loanan ay yung Bisland Lending Company po. Yun po yung ibinigay sa akin, yung sa may Quezon City, sa Centris Building. Yun po yung aking unang pinag-loanan. So, ang nangyari po nun, sa Messenger din po kami nag-usap. Doon po ako nag-fill up ng aking application. Doon ko po inilagay yung mga details ko. Doon po ako nag-send ng ID. And after po nung mapermahan, makapag-sign na po ako sa link, ini-transfer po ako sa Telegram. Yun nga po, nag-download ako ng Telegram. So, pagdating po sa Telegram, ito po yung una kong lending na pinag-loanan. Pagdating po sa Telegram, sa Bisland Lending Corporation, mayroon po akong mga kasama. So, doon po sa una, kami po ay 6. 6 po kami na mga maglo-loan. Tapos, doon po sa aming group na yon, nag-send po kami ng mga ID, tapos kung saan kang lugar. Kasi po may mga itinatanong po anong country ka, tapos anong ID mo, yun po. Tapos dinag-send po kami lahat. And after po nun, may sinend po sa amin na rules and regulation na napakahaba. So, binasa po namin yon. And then after nun, click po namin yon. Siyempre, gusto po namin mag-loan, saka gusto namin mag-loan, nag-agree po kami. Nag-agree kami. After po nung mag-agree kami, may sumunod na naman pong sinend do sa aming group. Na ang sinend naman po doon is, mayroon kang babayarang insurance fee. Yung insurance fee na yun, ay 14% po yun sa halaga po ng aming ilo-loan. Kasi ang in-apply ko po dong loan is 150,000. Tapos, nag-ano po sa akin na, sabi po sa akin nung agent na assistant agent, sabi po sa akin, ma'am, ang iyo pong i-deposit sa insurance is 11,000. Mali pala ako. Sabi pala, 10% pala sa Bisland mode. Mali ako, sorry. Dito po sa Bisland Loan Corporation is, lang po pala yung sa akin. 11,000 po. 11,000 yung aking sa insurance fee na babayaran. Kasi ang niloloan ko po doon is 100k lang. 100k. Tapos, ang sinabi po sa akin, i-deposit ko muna yung 11,000 po. And then, after nun, isi-send po nila sa marketing nila, dun sa, may sinabi po dun yung nakalimutan ko na kasi ang tagal na rin po Mayroon po sila na pinakang nag-a-approve sa kanilang sa kanilang department, sa approval department po ng kanilang finance department pala. Finance department, doon daw po approvean kung ma-approve yung aming loan na 100k,
150k or kung magkano man loan mo. So, hindi po nagtagal, mga ilang minuto lang, may dumating na po agad na parang certification inilabas. Andun yung pangalan ko, andun yung amount ng loan ko, andun yung monthly kong babayaran, kasi nakalagay po doon is babayaran ko sa within 24 months, so 2 years. So yung pong aking loan doon is 100,000 po yun, tapos ang monthly ko po noon is mababa lang po ang monthly ko noon. Tapos after noon, sabi nila sa akin, okay ma'am, i-ano mo po to, i-check po natin, ganon, ganito, ganon, tinuruan kami. Punta kayo sa inyong sa inyong account. Di punta kami sa account namin. Pindutin niyo ito si ganto, si ganon, tinuruan kami. Di kami naman sumusunod kung ano yung kanilang follow lang kami. Follow ako, follow. Tapos sabi, nung withdraw na, i-withdraw na siya kasi ang makukuha kong pera is 111. Kasi yung deposit kong 11,000, tapos yung loan ko is 100,000. So yun po ang aking makukuha lahat-lahat. Wala silang kaltas kahit 5. Tapos okay, sabi ko, okay ma'am. Sabi niya, ma'am, i-click nyo na po yung withdrawal. Tapos sabi ko, paano ko po mawi-withdraw to? Kailangan ng OTP. Tapos sabi niya, okay ma'am, wait lang po, ibibigay ko po sa inyo ang OTP. So nag-send sa akin, ma'am, ang OTP po ito, ikaw lang po ang makakaalam. Sabi ganon. Sabi ko, okay po. Private yun sa aking sa aming chat group. Sa aming chat lang yun, hindi sa chat group. Tapos sinunod ko yung OTP. Pag pindot ko, nag-successful siya. Successful, nawala yung kaba ko, nabawasan ako ng kaba kasi successful loan Tapos after mga sabi niya, ma'am, hintayin mo lang po mga 5 to 15 minutes. O hintay ako. Hanggang sa nag-20 minutes na, nag-25 minutes. Sabi ko, ma'am, nung nag-30 minutes na, ma'am, bakit wala pa rin po? Akala ko po ba hanggang 15 minutes lang. Ma'am, ganito po, balik po kayo sa account nyo. So, balik na naman ako dun sa account ko. Sabi ko, dipindot ko na naman. Sabi niya, ma'am, balik ka po dun sa account mo. Check mo po. Tapos, alam nyo po, guys, pagbalik ko dun sa account ko, yung credit score ko, dati po yung credit score ko is ang nakalagay po doon is 750. Nung pong aking i-check ulit, pag check ko po doon, ang nakalagay na po ay 500 credit score. So bumaba siya. Ngayon, sabi ko doon sa agent na po sa akin, sa assistant. Sabi ko, ma'am, bakit po ganito? Sabi niya, ma'am, sorry po. Bakit po bumaba yung credit score nyo? Sabi ko, bakit po bumaba yung yung credit score nyo? Tapos sabi ko sa kanya, bakit po ma'am, bakit nagkaganito po? Ma'am, kailangan mo pa po mag-deposit ng 30,000. 30,000? Sabi ko, bakit ako magdi-deposit ng 30,000? Ma'am, excuse me lang po correction lang. Nangungutang po ako, kaya po ako'y nangungutang, kailangan ko po ng pera. Hindi po ako nangungutang para ako ang magbibigay ng pera sa inyo. So dito paliwanag siya, ganito, ganon. Ma'am, kasi nagka-problema po yung system nyo, bumaba po yung credit score nyo po. Dapat po na-maintain nyo ng 750 para po ma-withdraw nyo yung pera. Sabi ko, ma'am, ano pong dapat kong gawin? Wala po kayong ibang dapat gawin kundi sundin nyo po yung sinasabi ko. Tapos sabi ko, hala, ano bang gawin ko dito? Tapos parang na po ako noon, naglaylo na ako at saka mabuti na lang din at wala akong pera nung time na yun. Kahit gumawa ako ng paraan, wala akong magagawa dahil wala pa rin akong sweldo noon. So pinalipas ko po yung ilang linggo, ilang araw, ganito, ganon. Hindi ko na po yun pinansin. Hindi ko na po dinagdagan yung 11,000 na aking dineposit doon sa Bisland Loan Corporation. And ito pa, hindi pa po ako nadala. Yung katanghan ko pa po, hindi pa po ako nadala. Ngayon, sa mga news feeds na dumaan na naman po sa aking Facebook, may dumaan na naman po doon na isa pong lending, sa Makati naman po yun. Yung pong na yun, yung isang pong lending na yun, ang pangalan naman po nun, yung anong pangalan? Tapos, yun, na naman po ako doon, nag-inquire na naman ako. Akala ko po, sabi ko, kung hindi man ako dito, kung halimbawa scam man to, makabawi ako dito.
Sabi ko, ma'am, ano po ba mga kailangan nyo? Ganito, ganon. So, ito daw, ganito, ganon. So, fill up na naman ako. Send ko na naman. Oh, pagkatapos ko mag-fill up, inano ko na yung nasa link ko yon. Sabi nung assistant sa akin, ma'am, punta ka po sa Telegram. Telegram na naman. Diyos ko, kinabahan na ako. Sabi ko, ba't Telegram na naman to? Tapos sabi niya sa akin, ma'am, dito po tayo sa Telegram. Ganito, ganon. Dito po tayo magsasubmit ng ating mga dito po kayo i-brief ng aming tawag ito, ng aming loan agent. May mag-aano po sa iba. Binigay ako sa ibang tao yung nag-assist sa akin. Ngayon, nung nandun na po ako, inilagay po ulit ako sa GC. Ini-add nila ako sa GC. So, yung GC po yun is 5 kami. 5 tao kami. Tapos, di ganito po. Nag-send na naman po ng nag-send na naman sila ng rules and regulation nila, yung kanilang mga patakaran, na ganito, ganon. Mayroon na naman pong mayroon na naman siyang tawag ito, para po sa na daw yun, sa nabablang po ako. Yun din po, katulad din doon sa Bisland Loan Corporation na kailangan mo mag-deposit para sa insurance. Pero yung pong kanila is 14,000 ang iyong i-deposit. Yun po ang nakalagay doon. Ay ang approve po nila sa akin doon is 150. Kaya medyo mataas, naging 14,000 yung aking sa insurance na i-deposit. Ngayon, sinigurado ko po yun. Sabi ko, ma'am, ito po ba ay makukuha namin? Kung hindi man po ako makapag-loan man, ito po bang aking i-deposit sakali ay ibabalik nyo? Sabi ng loan agent. Opo ma'am, makukuha nyo po yan. Sabing ganun. Makukuha nyo po yan, wag po kayong mag-alala. Di ganun. Magandang approach sa amin nung loan agent doon. Magandang approach sa amin. Di syempre ako naman kampante na ako kasi iba yung approach noon, iba yung sa isa. Tapos sabi ko, sige ma'am, ngayon po magdi-deposit ako ng pera, ganito. Tapos sabi niya, sige ma'am, mag-deposit ka na po. Kung may pera na po kayo, pwede kayong mag-deposit na. Ngayon ding araw, makukuha nyo, mawi-withdraw nyo inyong ilo-loan. So gumawa ako ng paraan. May pera ako. Ang ginawa ko, isinend ko sa GCash ko. After napasid ko po sa GCash ko, ibinigay nila sa akin yung bank account sa Malati pa yun sa Malati na BPI. Isinend nila sa akin, ma'am, isend mo po dito sa bank account na to yung iyo pong yung 14,000 na inyong insurance i-deposit. Okay ma'am. And then ma'am, pag na-send nyo na po, send nyo po ang resibo dito and pakihintay lang po ng mga 5 to 25 minutes ulit. Gano'n na naman. Hindi ako naman dali-dali, hindi ko na inisip yung una kong ginawa na hindi ko na makuha yung pera doon. Ang isip ko, kung makaloan ako dito, hindi ko makuha yung 11,000 doon sa isang loan na pinag-loanan ko, na pinag-depositohan ko rin, okay lang, kasi maliit lang namang halaga. Dito, tuwa na ako, parang kampante na ako. Tapos di yun na nga, nag-deposit ako ng 14,000. Isinend ko, di naghintay ako ng ganoon, ganito. Tapos sabi niya, ma'am, tapos ganito pa guys lahat ng mga kasama ko, pati sila, nagsabi sila na, ma'am, pakisend po ng ID mo, pakisend po ng address ng inyong company, lahat po isinend sa amin. Tapos check nyo po kung legit ba yung aming company, yung aming loan, yung aming lending. Chinik namin sa SEC, chinik ko siya, nandun siya sa record ng SEC, nandun siya. Tapos yung mga kasama ko, syempre naniwala din sila. Ngayon, hindi ako muna hindi muna ako umunang ang ginawa ko pala nun, ganito pa guys, hindi pa ako unang nag-deposit Ang una nag-deposit yung mga kasama ko. Tapos ako, sumunod, panghuli pa ako nun. Sila, naka-withdraw na sila. Ako hindi pa, kasi nga di pa ako nag-deposit. After nung mag-deposit ako, pagdating ng yung mga kasama ko na una sa akin, lahat sila naka-withdraw. 3 yon, naka-withdraw sila. Ako, hindi pa ako. Tapos sabi ko, ba't ganun? Ang bilis nila naka-withdraw. Ako hindi pa. Bakit ganun, ma'am? Kinausap ko yung yung agent. Sabi sa akin ng agent, ma'am, nangyayari po talaga yan. Pakihintay nyo lang po. Sabing ganun.
Di hintay-hintay ako hanggang sa, ano yun, naggabi na, nagkinabukasan na. Sabi ko, ma'am, bakit wala pa rin po? Sabi niya sa akin, ma'am, nagkaroon po ng problema, ganun-ganun. Pakicheck nyo po yung ano nyo, account nyo, balikan nyo po yung inyong system. Sabi ganun, balikan ko raw yung account ko, yung aking ano. Tapos binalikan ko. Tapos sabi, ma'am, siya pa ang nagturo sa akin ha. Yung pang-agent ang nagturo sa akin, yung bank account ko ha. Yung bank account ko. Sabi niya, ma'am, pakicheck mo po yung bank account mo. Tapos, pag check ko ng bank account, di ikinumpare ko dun sa in-screenshot ko kasi ako, bago ako nag-send doon na sinubmit ko sa application, in-screenshot ko po yon para sure na tama yung aking bank account na tinype, na isinend. Yun po in-screenshot ko eh. Tapos sabi sa akin ng agent, ma'am, mali po yung iyong bank account, kaya po pala hindi mo ma-withdraw yung pera. Hindi po yan masisend sa bank account, hindi matatransfer po kasi mali po ang bank account. Sabi ganun. Sabi ko, paano man nangyari yun? Eh, ito yung screenshot ko, tama yung number, walang mali, walang bago, walang ano niya. Bakit na bago? Sabi kong ganun. Hindi, ma'am, hindi ko po, kayo po ang may mali dyan. Mistake nyo po yan. Sabi sa akin. Sabi ko, paano nangyari yun? Eh, tama yung screenshot ko. After ko na na-screenshot, saka ko sinend sa inyo. At saka ayan pa yung oras, o sabi ko. Sabi niya, sabi ba naman sa akin yung loan agent, ma'am, kung magtatalo po tayo, makikipagtalo kayo sa amin, eh wala po tayong magagawa, hindi nyo po makukuha ang ilo-loan nyo. Sabi ba naman sa akin? Tapos sabi ko, ma'am, ano pong gagawin ko? Sabi ko gano'n, ano pong gagawin ko? Ma'am, ganito po, mag-deposit ka po ulit ng 30,000 para po kasi para po yung iyong account ay magbalik po sa mag-active po ulit. Kailangan nyo po mag-deposit ng 30,000 para ma-withdraw nyo po yung inyong niloloan na 150,000 plus yung inyong 14,000 na i-deposit and then itong 30,000. Kaya bali ang total ko po nun is 194,000. Yung aking dapat na makukuhang pera, lahat-lahat pati po yung aking pera na inano. Sabi ko, ma'am, sure ka po ba na ito po ay makukuha ko? Lahat. Sabi, oo ma'am, sure po yan. Sabi niya, I promise you. Sabi pa naman, ang daming sinasabi ng loan agent. Sabi ko, sige ma'am, hindi ko pa po ito makukuha, may i-deposit ngayon dahil wala pa po akong pera. Sabi ko ganon. Alam nyo guys, 1 linggo yun. 1 linggo kong pinag-isipan at 1 linggo rin ako naghintay kasi nga naghintay pa ako ng pera. So, ang ginawa ko nun guys, nag-loan ako sa lending dito sa Taiwan para lang may deposit ko yung 30,000. So, hinintay ko pa na marilisan ako nung loan ko bago ko ma-send doon sa lending na aking pinag-anuhan na yun. Sa aking lending na pinagloloanan na yun. So, ang ginawa, ganito yun guys. Bago pa ako nag-send, sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng sign, Lord. Kung ito po ba itutuloy ko, aking pag-deposit na ito o hindi. Kung ito pa ba tatama yung aking gagawin. Iniling ko yun. Tapos dinagawa ako ng barcode, ganito, ganon. So, i-deposit ko na yung pera kasi nga, empty yung pera ko eh. Punta ako ng Family Mart. Pagdating ko po dun guys sa Family Mart, pila ang mga customer, ang daming tao. Eh syempre, yung aking isi-send na pera sa remittance app is yung po may expiration. Hanggang 10 minutes lang. So pagdating ko doon, sa haba ng pila, inabot ako ng expired. So hindi na ngayon ma-scan ng cashier yung aking barcode. So ang ginawa ko guys, bumalik ako. So, yun ang katangahan ko dahil yun na pala yung sign guys na huwag kong ituloy, huwag kong isend yung pera, hindi ko pa sinunod ang katangahan ko at hindi ko pa ginamit yung utak ko dun guys dahil ang isip ko talaga nun is makakalon ako, makukuha ko yung pera ko, pati yung diniposit ko. Yun po ang isip ko nun. Yun ang isang malaking pagkakamali ko na talaga pong ako'y parang na-hypnotize na wala na akong ibang naisip nung kung hindi makuha ko yung loan ko, makuha ko yung pera, kailangan ko ng pera, kailangan ng family ko. Yun po ang isip ko nun. So, yun nga guys, ang ginawa ko bumalik na naman ako dito sa bahay. Naggawa na naman ako ng barcode, nagsend na naman ako, nag-ano na naman ako ng pera. Ganitong huhulog ko. Pumunta na naman ako sa 7-Eleven, sa Family Mart. Pagpunta ko ng Family Mart, so okay, walang problema. Ang bilis kong na-send yung pera. So, maya-maya dumating na sa aking GCash, na-receive ko na. So, after nung gabi din iyon, mga 8:30 yun ng gabi,
itinransfer ko doon sa bank account na binigay sa akin yung 30,000. Pag transfer ko nung 30,000, sabi ba naman sa akin, sinend ko, sabi niya, ma'am, kailangan ko po ang resibo, send niyo po dito sa sa GC pa yon, at saka sa personal na account niya, isinisend ko rin. Tapos sabi, ma'am, okay ma'am, pakihintay lang po, wait a moment, ganun pa, ganito, maraming sinasabi. Tapos di naghintay ako hanggang sa nabisi ako kasi nagluto ako noon dito, kumain ng mga boss ko, naghugas ako ng plato. Sige, di na ano ko yung cellphone ko, na check ko, mga 10 o'clock na. Pag-check ko doon sa ko, sabi ko, ma'am, ganito, ganun po, hindi pa nag-reply. Tapos maya-maya, send na naman ako, nag-message na naman ako, maya-maya nag-online na. Sabi ko, ma'am, bakit hindi ko pa po nare-receive yung ko, ganito, ganon. Ma'am, pakipuntahan mo po yung mo. Puntahan ko na naman daw yung account ko. Ni-open ko na naman yung link ko, yung aking account. Pag open ko doon, sabi niya, pakipindot mo po ma'am yung withdraw. Di yung sa akin, pag pag pindot ko, ma'am, withdraw na po ito. Ano pong gagawin ko? Okay ma'am, pindutin nyo na po yung withdraw. O di successful, nag-successful na. Sabi ko, ay salamat, successful na. Pakihintay na lang po mama, 5 to 15 minutes ang sabi, medyo mabilis, 5 to 15 minutes daw. Di hintay ko. Aba, umabot na naman ng 30 minutes, ang 35, nag-40 hanggang nag 1 hour. Sabi ko, ma'am, ba't wala pa rin po? Pag check ko na naman yung account ko, pag ko na naman, sabi niya ba naman sa akin, ipalitan ko daw yung i-correct ko daw yung account number. Di kinorek ko yung account number, nilagay ko sa dulo, tinama ako kasi nga minaliin nila, 'di ba? Tapos pag tama ako noon, okay ma'am, di siya, okay na, na-save ko, nag-done. Pagkatapos nun guys, alam nyo ba ang lumabas dun sa aking account? Ang nakalagay ay press. Naka-press yung account ko. So, hindi ko na siya mapindot. Sabi ko, ma'am, ano po nangyari dito? In-screenshot ko, sinend ko sa kanya. Sabi ko, ma'am, bakit po naka-press naman ngayon yung yung aking account? Ano po to? Naku, ma'am, malaking problema to. Diyos ko, kinabahan na naman ako. Mangiyak-iyak na ako. Sabi ko, ma'am, anong gagawin ko? Bakit ang nangyari yan? Ano pong nangyari? Sabi ba naman sa akin, ma'am, kasi po nagka-problema dun sa maling number ng bank account nyo po. Kaya nagka-problema po ang system. Sabi ko, nalinti ka na, sabi ko, para ata akong na nito naiisahan na. Yun ang naisip ko. Hindi pa ako nagsalita, hindi pa ako nagagalit, no. Sabi ko, so ma'am, ano pong gagawin diyan para ma-unpress po yung na yan? Sabi niya, ma'am, ganito po. Mag-deposit ka po ulit ng 14,000. Magde-deposit na naman daw ako ng 14,000. Sabi ko, doon na ako sabi ko, ma'am, magde-deposit na naman ako ng 14,000. Ngayon kadi-deposit ko lang ng 30,000. Ano to? Lokohan? Niloloko nyo ba ako? O di na ako, doon na ako nagalit. Nag-send na ako sa angry. Nagagalit na ako kasi English speaking nga yun eh. Aba, nung magtagal-tagal, hindi ko na talaga natimpi yung sarili ko. Sabi ko, ano ba kayo? Scammer ba kayo? Niluloko nyo ba ako? Nagalit na ako dun, guys. Sabi ko. Tapos sabi niya, ma'am, kung ikaw po ay magwawala at magagalit ka po, wala pong magagawa yung galit mo. Mag-send ka na lang po ng 14,000 para ma-withdraw mo po yan lahat, pati pera mo, makukuha mo. Sabi ko, ma'am, hindi na ako maglo-loan. Ibalik nyo na lang po sa akin yung pera ko. Sabi, ma'am, hindi po pwede kasi nakatotal na po yan doon sa inyong withdrawal. Ayan po nakalagay. Pag i-check ko naman talaga, nandun siya yung total. Nandun siya sa withdrawal. Ang kaso mo nga lang, hindi ko ma-withdraw kasi naka-press siya. Tapos, yung OTP, kailangan, bibigay sa yung OTP, kung i-deposit ko daw, yung 14,000, para pag binigay sa akin yung OTP, automatic daw, mawi-withdraw ko na. Ay, hindi na ako nagsunod, guys. Hindi na ako nag-deposit ulit. Talagang hindi na, dahil wala na akong pera. Nasa kanila na lahat yung pera ko. Sabi ko, niloloko nyo na ako yun. Nagalit na ako dun, guys. Lahat ng conversation, in-screen video ko, in-screenshot ko, lahat yun, guys. Tapos, alam nyo ba, guys, so, yung galit ko na ilang araw, halos 1 linggo akong hindi makakain. Umiiyak ako, mangiyak-iyak ako sa galit dahil hindi na nga ako nakatulong, hindi na ako nakatulong sa kapatid ko, nangutang pa ako, yung anak ko kailangan din ng pera dahil enrollment niya, wala din akong maibigay, aasahan ko lang yung sweldo ko, pagdating ng sweldo ko, ibabayad ko naman sa utang, wala din na matitira sa akin. So yun guys, para akong tinakluban ng langit at lupa. Grabe talaga yung mga online lending na yan. Ang gagawin nila, pasasakayin ka ng pasasakayin, padidepositohin ka ng pera, tapos
pangangakuan ka ng makukuha mo, operan ka ng malaking halaga na iyong ilulon. Syempre, ikaw naman may inganyo dahil mababang interest mo at 12 months, 24 months mo pang babayaran. So, yun guys, ang style nila. Kaya tayo naman, syempre, kaibang sa ibang lending, hindi gaya sa ibang lending na may kaltas na nga sa'yo, tapos malaki pang interest, tapos ilang months mo lang mababayaran. So, kaya po sila ay nakakapang-inganyo. Ang dami po nilang na-inganyo, ang dami nilang naloko na scam na mga OFW, sobra. Kaya nga sabi ko, nakakatulog pa kaya sila? Nakakakain pa ba sila? Nakakatulog pa sila ng mahimbing? Ang mga tao na yan, ang mga masasama, mga itim ang budhi. Sabi kong ganun. Sabi ko, sana karmahin din sila sa ginagawa nila. May karma naman yan eh. At saka ang Panginoon, ang Diyos hindi natutulog. Yung mga taong nanluloko, nanlalamang sa kapwa, at higit sa lahat, yung mga taong nanggugulang, nanloloko, lahat ginagawa nila para makapanloko, ay hindi nila ikaw unlad ng buhay yan. Kung yun mang pera namin pong ibinigay sa mga kasamahan kong OFW na na-scam, dahil ang dami po namin sa group, siguro, nasa ano na po kami ngayon eh, sa GC namin, nasa 90 na kaming na-scam, iba-ibang bansa. Sinabi ko na nga po ito dun sa una kong vlog. So, yun guys, ngayon, gusto ko lang pong sabihin sa inyo ulit, dito maliwanag, nauoperang ka ng malaking halaga, sasabihin sa iyo magdeposito ka dahil makukuha mo rin naman yung loan mo, wag po kayong maniniwala. Tapos sisendan po kayo ng mga pangalan ng company, may mga sanitary permit, ano ba yun? May mga permit sila na legit na mga yung pala guys ay mga siguro mga pinagawa nila sa Quiapo or kinuha nila sa mga legit company ng lending. Ang masama nga po nito yung kasamahan ko po na nagreklamo sa Bitag, nung tinawagan po nila yung company ng lending sa Makati, wala daw po silang ganong tao at hindi sila nagpapalon sa lending ng ganong kababa ng interest at hindi sila nag-aano sa mga online dahil personal daw po pumupunta sa kanilang tao at higit sa lahat i-CCI muna nila bago kayo ma-approvean sa loan. Yung po ang kanilang ginagawa. Sabi po nung nakausap ng Bitag na si si Bintol po, nung kanilang nung kanya pong tauhan sa kanyang show sa Bitag. Yun po ang sinabi sa Bitag. Tapos yung isa ko pong kasamahan pumunta nga po sa Bitag. Tapos ang sabi po ng Bitag, pumunta siya sa cybercrime. Ngayon nagpunta na po sa cybercrime. Ang sabi naman po, kailangan nila ng yung mga marami pong hinihingi, ang daming aasikasuhin, abala din sa araw. Kaya yung aking isang kasamahan, hindi ko po alam kung pinagpatuloy niya pa ngayon or itinigil na niya kasi nga po sa aming group chat, ang usapan na lang po namin pag umuwi kami ng Pilipinas, doon siguro kami magsama-sama, doon namin asikasuhin lahat. Kaso nga, hindi naman pare-pareho yung uwi namin at saka hindi na rin namin maasikaso dahil may mga trabaho nga po, iba-iba naman yung oras. So, sabi na lang po namin, nagpray na lang kami na bahala na si Lord, pera lang yan, may babalik pa rin yan sa atin. Kung nawalaan man tayo ng ganyan, may babalik sa atin na masigit pa yan. Yun na lang po ang aming pinaniniwalaan at kampante kami at syempre ang pagdadasal po ay hindi nawawala lagi, hindi kami nawawala ng pag-asa. So yung iba ko pong kasamahan, problemado kasi ang pamilya nila may 4 na anak, may 5 anak, kailangan po ng ang ginawa din po nila, nag-loan sila, nanghiram sa mga kaibigan para lang po maka-loan kasi nga nakalagay po dun yung kanilang pangako na makukuha mo yung pera, ganito, ganon. Kaya po kahit yung pinagkautangan ng friend ko na tao, pinakita niya lang yung conversation nila, binitawan siya ng pera, pinahiram siya dahil nga makukuha naman yung pera anytime din na ma-send mo dun sa kanila. So ganon po ang nangyari. Yung friend ko po na isang nasa Dubai, ay ang kanya pong binitawang pera ay 500,000 kasi ang nilolon po niya is nasa 800,000. Kaya nga po nagtaka ko sa kanya, sabi ko, sis, bakit ka nagbigay ng 500,000 na inutang mo na pala sa kaibigan mo? Sana hindi ka na nangutang doon dahil nakautang ka na sa kaibigan mo. Sabi niya sa akin, sis, 3 tao ito, inutangan ko ng 500,000 na yung isa ay gagamitin pa daw yun pang tour sa France. Magtutor sa France, ipinahiram
muna sa kanya. Dahil nga sigurado na makukuha naman yung pera at maibabalik. Ayun, ganun ang nangyari. So ngayon po yung kaibigan kong yun hindi po makatulog, halos hindi makakain. Hindi alam ng pamilya niya sa Pilipinas yung nangyari sa kanya, hindi niya masabi dahil siya po ay mas magagalitan pa at magiging masama pa po siya. Kaya ang ginagawa niya po, hindi na lang po siya umuwi ng Pilipinas na para magreklamo nga kay Bintulpo or kay Rapi Tulfo, kasi yung iba nagpunta kay Rapi Tulfo, pinapila sila, ganito ganon, ang haba ng pila, tapos pagdating sa pera, hindi naman kaagad ina-assist daw ng mga ni Rapi Tulfo. Kasi pagdating sa mga scam na yan, mas pinapriority daw ni Rapi Tulfo syempre yung mga mas nangangailangan. Kasi nga, ang kinakatwiran nila, bakit kayo nagpaluko, bakit kayo maglulon, kayo pa yung nagbigay ng pera, hindi ba nyo naisip yun? Yun na nga, yun na nga yung pagkakamali po namin Wala na, hindi na po may babalik yun. Kahit sisihin man namin yung aming sarili, hindi na po namin may babalik yun. So, ang naging lang po talaga doon is malaking aral, lalo na po sa akin. Kung sa paluwagan nga po, naloko ako. Dito sa online, naloko ako. Kaya po, ang lahat pong na scam sa akin, sa pera, dito sa online na ito, unang-una, 11,000. Sunod po ay yung 14,000. And then, yung 30,000. 56,000 po lahat. Yan po ang naano sa akin sa online loan na yan, na mga manluloko. Kaya guys, sa mga gusto po diyang mag-loan at naiinganyo dahil malaki po ang approval dito sa mga online loan na to, wag po kayong maniniwala dyan. Alam nyo ba guys, kapag may dumadaan sa wall ko, sa aking Facebook, nag-i-angry ako, nagko-comment ako doon, wag kayong maniwala dito, scammer yan, biktima ako. Yung po ang nilalagay ko. Kaya alam nyo guys, ang dami nag-add sa akin dahil sila, yung iba na scam, yung iba naman nagbabalak palang mag-loan. Sabi sa akin, ma'am, bakit po sinabi nyo na scam ito? Ayaw nyong maniwala po sa akin. Isinin ko po sa kanila yung proof ko. Sabi ko, ito, panoorin nyo to. Ayan, 2 lending company yan, ng online na yan. Yung isa sa Makati, yung isa sa may Quezon City. Pinuntahan ko yan nung umuwi ako nung June. Yung office na yan, wala sa office na yan ang ganyang lending company. Wala di yan. At saka wala dyan yung pangalan, mga ID na yan. Yung palang mga ID po nilang ginagawa, mga fake na ID. Kaya pala may mga code, may mga barcode pa siya. Mga peke po pala yun. Sila lang ginagawa. Kaya pala yung style po nila ng tayo ng ID, computer, tapos ID nila, i-screenshot nila, i-send sa amin, iisang style. Iisa lang po sila yung sindikato na yan. Kaya alam nyo guys, yung sa Borac, Pampanga, yung mga ipinatayo doon na building, ang alam ko guys, kasabwat yan sila niyan. Yung mga online scam na yan, online lending loan na yan, mga scammer, maiisa po yan. Yun po ang ano ko. Ang napagkaisahan nga naming mga naon na scam, gusto naming ilapit sa Congress sana, sa Senado or sa Congress. Ang kaso nga guys, kailangan naming sama-sama kami. Ang hirap naman. Kung pupunta doon, 1 lang, 2, 3. At saka wala pang maglakas loob. Dahil nga po, puro mga busy. At saka hindi alam ng family sa Pilipinas. Pero, ang usapan namin sa GC, once na makauwi kami ng Pilipinas, mag-for good kami. Aanhin po namin yan. Ipapalo po namin yan sa Kongreso. Magagawa po kami ng pupunta kami sa NBI, sa cybercrime. Dahil po yung mga bangko na aming hinulugan, siguro naman ay makikita nila yung mga tao na yung kung yung by mga Pilipino or gumamit lang ng pangalan o hindi natin alam, kasi sa bangko alam ko hindi ka naman magkaka-bank account yan kung wala kang mga ID na sinusubmit dyan na legit na legit na ID at saka yung mga mga pangalan ng tao, di po ba? Kaya yun na lang. Kaya as para sa akin, yung sa akin na perang nawala sa akin, pinagpasa Diyos ko na lang, ang hinihiling ko na lang, sana lang balang araw maibalik din sa akin yun at masigit pa. Kaya hindi po ako nawawala ng pag-asa. Pero gusto ko lang i-share nga sa inyo ang video ito dahil baka marami pang ma-scam at kayo ay mainganyo pa sa mga online lending na yan, na malaking offer sa inyo, ganito ganon, yung pala i-scamming kayo. At wag na wag kayong maglolo na kayo pa ang magbibigay ng pera. Yun lang po ang sa aking
sobrang natutunan ko at napulot kong aral, guys. Yan, totoo yan. Yung ibang loan lending naman, kailangan din naman ng pera, pero yung po ay talagang legit yun. At saka malalaman mo kasi personal mong pinupuntahan yun. Ito kasi sa Facebook lang, online lang, kaya ang hirap pong magtiwala. So yun, guys, sana po sa video kong ito na ginawa po ulit, dito ko po ipinaliwanag kung paano, kasi siguro nagtataka kayo paano ko na-scam ng ganung halaga. So dito po ipinaliwanag ko yung isa-isa para kung bakit po ako ay na-scam sa ganung halaga. So 2 lending company po yun na aking pinagloanan na online naman luloko. Yun po, napirahan ako na 56,000 ang nakuha po sa akin. Nanising kondoling po ay walang nabalik sa akin, na pinuntahan ko nga po yung office nila, na wala sila, walang ganung tao, walang ganung company doon. So yun, sobrang saklap po, sobrang nakakalungkot. Pero sabi ko nga, bahala na si Lord. Ang mga taong ganyan na gumagawa na hindi maganda sa kapwa, ay hindi sila magiging maganda ang buhay kailanman. So yun lang, guys, sana po yung napulutan nyo uli ng aral ang aking video ito. At yung sa mga hindi pa po, mga nagtatanong po, ngayon po, pinaliwanag ko na po sa inyo kung paano nangyari at bakit ka naghulog ng ganung halaga. So yun lang, guys, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please like, subscribe, and don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong videos. So yun, guys, thank you for watching. Bye bye. See you on my next vlog. Bye.